ang kasabihan na pag nagigipit, kailangan natin magigpit ng sinturon. Itong kasabihan na to ay na-apply na rin natin pag magpapagawa tayo ng bahay. Kaya nauuso na ngayon yung mga tiny house design na bahay. Mayroon tayong sisilipin na channel, ito yung kay Woodness. Mayroon siyang tiny house design na ginawa dyan na ang sukat ay 3 meters by 6 meters. Kumbaga, nasa 18 square meters. Ito ngayon ang sisilipin natin para presyohan. Tignan natin kung kakasya ba sa budget mo. Kung bago ka pa lang sa channel na to na Ininyero TV, ako si Donald Dinyega. Isa akong professional civil engineer. At ang purpose natin sa vlog na to ay for information lang. At salamat sa Hardiplex Next Gen with Mold Block Technology for sponsoring this video. Tara, bisitahin na natin yung tiny house design na ginawa ni Woodness. Stop ko lang dyan, kung mapapansin nyo, mayroon siya mga bintana sa paikot ng external walls. At yung floor area ng tiny house na to ay 18 square meters. Hindi siya maganda kung ang lupa mo ay 20 square meters lang kasi nga wala siyang proper na ventilation. Kumbaga kung maglalagay ka ng firewall na paikot siya, tapos wala siyang bintana, tapos wala kang paglagyan pa ng aircon, kumbaga mainit siya. Kaya maganda lang ito at least kung ang lupa mo ay 40 square meters pataas. Continue natin. Tayo dyan, isa sa napansin ko dito sa pinto na ginamit ni Woodness sa bathroom, naka-sliding door siya, pero yung sliding door niya nasa labas. Ngayon pag nasa labas yung wall mo at naka-overlap lang siya doon sa wall, may posibilidad na magkaroon siya ng uwang. Ngayon pag nagkaroon siya ng uwang, pwedeng masilipan ka doon sa loob, habang gumagamit ka rin sa bathroom, baka pwedeng lumabas yung amoy. Kaya mas maganda pa rin yung pinto na nasa loob yung sliding door at nakatumbok doon sa wall, or pwede rin naman kahit nasa labas pero i-offset mo, kumbaga ilalabas mo ng konti yung wall para pag sinara mo yung pinto ay nakatumbok siya doon sa wall, magkakaroon ka ng proper na lock. Yung mga ganyang pinto nakikita ko lang yan sa pantry. Ano ba yung pantry? Ang pantry is, so ito yung cabinet kung saan ini-store mo yung pagkain at groceries, katulad yung nakikita nyo. Ngayon continue natin. Now, proceed na tayo kung magkano magagastos natin sa bahay na to. Pero sa ngayon, ang gagawin natin ay gagamit tayo ng iba-ibang klase ng materyales. Sa ground floor, gamit tayo ng hollow blocks. Then sa first floor, gamit tayo ng drywall o stud wall or facing board. And then sa slab naman, gagamit tayo ng steel deck to maximize yung presyo kung saan tayo makakatipid. But this time, dahil nga yung first floor natin gagamit tayo ng drywall, hindi tayo basta-basta gagamit lang ng facing boards. Dahil nga exposed ito sa weather, ang gagamitin ko is yung bago na Hardiplex Next Gen boards. Dahil yung Hardiplex Next Gen boards ay mold resistant siya, kumbaga amag resistant siya at protektado siya ng mold block technology. For more information lang,
yung molds or yung amag na didevelop doon sa areas ng bahay mo kung exposed sa weather or mga water leaks and moisture katulad ng kitchen, bathroom, or laundry area. At ang palatandaan na baka apektado na yung bahay mo by dampness at yung pagdami ng molds. Kasama na rito yung mga dark spots at yung musty odor. Particularly doon sa mga areas na constant yung moisture at yung expose siya doon sa tubig. Ang bagong mold block technology doon sa Hardiflex Next Gen boards mo ay nakakatulong siya to prevent na dumami yung toxic black mold doon sa ceiling at doon sa walls mo. At proven ito na antimicrobial. Ang mold block technology ay nakakabawas o nakakaiwas doon sa repair-replace sa interior linings affected by toxic black mold. To learn more about Hardiflex Next Gen, bisitahin nyo yung kanilang Facebook page na James Hardy PH o yung website nila. Ilalagay ko yung link sa description sa baba. Bisitahin nyo. Now, continue natin. Ngayon, para makuha ko yung presyo, ginawan ko siya ng structural design. Ito ngayon yung kanyang foundation plan. At ito ngayon yung first floor beam framing plan. At ito naman yung roof beam framing plan. At ito naman yung roof framing plan. At ito yung mga detalye kung gaano kalaki yung poste, gaano kalaki yung pundasyon, gaano kalaki yung biga, at yung dami ng bakal na gagamitin. Ngayon, unahin muna natin kung magkano magagastos natin sa materyales mula sa pundasyon, poste, beam, slab, bubong, walls, kisame. Huwag muna natin isama yung labor at saka yung sa finishing. Kumbaga, ito yung makikita mo sa presyo na makukuha natin kung magkano magagastos natin sa materyales. Ito ngayon yung kanyang bakal na magagamit natin mula sa 16mm diameter bars hanggang doon sa 10mm diameter bars. Nandyan na rin yung tie wire at yung steel deck, ito yung para sa slab. At yung GI pipe, ito yung tubo na gagamitin natin na poste para doon sa balcony. Ang nakuha natin na presyo rito ay 70,552 pesos. Itong presyo na to ay materialis lang, hindi pa kasama labor. At ito pwedeng magtumaas, pwedeng bumaba, kumbaga plus and minus. Depende ito doon sa construction supply na pagbibilhan mo. Pero paalala ko lang sa inyo, naksakali pagdating ng panahon, o halimbawa napanood mo itong video na to 10 years after, 20 years after, or 30 years after, ang gagawin mo lang, baguhin mo lang yung presyo ng materyales. Makukuha mo pa rin yung total cost. Kasi yung quantities na to, hindi yan magbabago kahit pa lumipas pa yung maraming taon base doon sa ginawa kong design. So ngayon, continue natin. Ito ngayon yung presyo naman ng materyales para sa konkreto mula sa pundasyon, poste, tie beam, beam, slab, hagdanan. Nandyan yung kung ilang simento, ilang cubic meters ng buhangin, tsaka graba, at ang makuha natin na material cost para dito ay 52,930 pesos. Sa formwork naman, mula sa plywood tsaka coco lumber, ang nakuha naman natin na presyo rito is 33,825 pesos. Ito, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas, depende sa diskarte nung gagawa ng bahay mo, or sakali na mayroon ka ng existing o dati yung formwork na pwede mong magamit, kumbaga pwede itong mawala. Then pagkatapos ng formwork, proceed tayo doon sa roofing. Sa roofing naman, ang gagamit tayo dito ng long span na rib type na bubong. Nandyan din yung tubular. At ang makukuha naman natin ng presyo rito ay 27,047 pesos. At pagdating naman sa masonry, ito yung hollow blocks. Sabi ko kanina, sa ground floor lang ang gagamitan natin ng hollow blocks. Nandyan na rin yung mortar at plastering at yung bakal na gagamitin natin para sa horizontal at saka sa vertical bars. Sa vertical bars, base sa design ko, every 60 cm meron tayong vertical bars. And then every 3 layers ng hollow blocks, maglalagay tayo ng horizontal bars na 10mm diameter bars. So ang nakuhang cost ko naman dito na materials ay 31,898 pesos. Pagdating naman sa first floor, gagamit nga tayo dito ng drywall at gagamit tayo ng Hardiflex Next Gen. Kasama na rin dito yung sa full ceiling. Ito yung sa kisame. At inconsider ko na rin dito yung sa septic tank. Ang nakuha ko naman na material cost para dito ay 60,137 pesos. Ngayon, ang magiging total cost para sa materyales ay 276,000
pesos. Maglagay lang tayo na 12% additional o miscellaneous. Diyan kasi natin kukunin yung extra cost kasi along the way nagpapagawa ka, may mga extra cost katulad ng bibili ka ng pala, bibili ka ng gasolina, transportation, bibili ka ng soil poisoning, bibili tubig, kuryente, yung mga extra cost na hindi natin nabanggit kanina. Kaya yan yung presyo ng 12% na 33,166 pesos. So ang naging total material cost niya ngayon ay 309,555 pesos. Ngayon proceed na tayo sa finishing. Ito yung sa architectural. Ang pintura, pinto at saka bintana, ang nakuha natin na material cost para dito ay 80,135 pesos. At sa electrical at saka sa plumbing naman, kasama na yung others, ay 69,546 pesos. At sa tiles naman, ito yung tiling, ang nakuha naman natin na material cost para dito ay 26,965 pesos. Kaya ang naging total cost ng finishing, itong architectural, ay 176,646 pesos. Again, maglagay ulit tayo ng 12% na additional. Kasi nga, along the way again, pag gumagawa ka ng finishing, meron ka pa rin mga extra na cost para dito na 21,197 pesos. So, ang naging total cost niya ngayon ay 197,843 pesos para sa architectural o finishing. Kaya ngayon, inad na natin lahat yung structural at saka yung finishing. Sa architecture, sa structural na 309,555 pesos. And then sa architectural naman at electrical at saka plumbing na 197,843 pesos. So ang naging material cost, total material cost niya ngayon ay 507,398 pesos. Plus yung labor na 198,450 pesos. Dito sa labor, pwedeng plus and minus ito. Depende sa location kung saan ka magpapagawa at kung sino magagawa ng bahay mo. Kaya ang naging total cost sa project na to ay 705,848 pesos. Itong presyo na to, kagaya ng sinabi ko kanina, pwedeng plus and minus. Kasi pagdating sa finishing, pwede mong laruin yung presyo nito. Depende sa'yo kung anong materialis ang gagamitin mo. Wala tayong magiging problema kung gusto mong murang materialis, choice mo yon. Gusto mong bumili ng tiles na mura, gusto mong bumili ng switch na mura, gusto mong bumili ng ilaw na mura. Nasa iyo yon. Pero kung gusto mong mahal na tiles, nasa din yon. Pero pagdating sa structural, pag tinipid mo yung materialis, ibang usapan yon. Kasi sa structural, para makatipid ka, kailangan mong baguhin yung design, kailangan mong baguhin yung size ng poste, kailangan mong baguhin yung size ng pundasyon, kailangan mong bawasan yung dami ng bakal, kailangan mong bawasan yung dami ng semento. Tandaan nyo, walang mura na konkreto na matibay. So yun, I hope nakapagbigay ako sa inyo ng panibagong information. Kung bago ka pa lang sa channel na to na Inhinyero TV, please subscribe to this channel. Tsaka i-hit mo na lang din yung bell notification below para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. So paano? Next time ulit. God bless. At tsaka ingat lagi.